Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. Sa Cotabato. 90.9. 90.9. DXMY. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 7:44 na po ng umaga. Tatak RMN. Ang oras mga kasama atid ng United Bangsamoro Justice Party number 13 sa Balota. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Banta na pamamaril sa isang paaralan, napigilan ng PNP sa Maguindanao del Norte. Headlines. Mag-asawang negosyante pinagbabaril naman sa boundary ng Pikit at Tagalungan. Headlines. At magkasunod na kaso ng pamamaril na itala sa bayan ng Dato din Sinsuat, 2 patay. Headlines. Lalaking nakaupo lang sa harap ng kanyang tindahan sa Sultan sa Barungis pinagbabaril kagabi. Headlines. Driver patay, 3 sakay sugatan matapos sa mahulog ang pick-up sa tulay ng Kidapawan. Headlines. Umanid banta sa isang paaralan sa Kalamansig naman, SK o Sultan Kudarat Province iniimbisigan ng PNP. Headlines. Warrant of arrest laban sa alkalde ng Haji Mutamad at 6 na iba pa inilabas ng korte. Headlines. PNP, LGU at Army pinagtibay ang seguridad sa Sharif Agwak. Headlines. Viral video na pagbibitbit ng long firearms sa loob ng OCM, pinaiimbestiga na Bangsamoro government naglabas ng payag sa issue. Headlines. ICM makakuha na nanawagan ng pagpapatawad matapos ang pananambang sa convoy. Headlines. MILG pinagpapaliwanag si Barangay Tamuntaka 3 Chairman Zailon Kasan kaugnay sa 6.88 million pesos na transaksyon. Headlines. Pro 12 pinaigting naman ang kampanya kontra loose firearms. Headlines. Pulisya pinaigting ang seguridad sa Parang National High School. Headlines. At Peace Covenant ikinasa ng mga kandidato at iba pang stakeholders sa Iranon Corridor. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Magandang araw po mga kasama. Ngayon po ay Sabado, 22 sa buwan ng Agosto sa taong 2026. Sumasa inyo na po ang Diretso Balitang Cotabato. Ako ang inyong magiging tagapaghatid balita, Radyoman Ebs Abang. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Ang bahaging yan mga kasama hatid ni Attorney Sheriff Abbas, kumakandidato sa unang distrito ng Cotabato City sa ilalim ng UBJP number 1 sa Balota. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye ng mga balita mga kasama, napigilan ng Parang Municipal Police ang isang mensaheng kumakalat sa social media makarang magbanta ang isang Facebook username na Fia Rashain na umano'y mamamaril ng mga estudyante sa Parang National High School sa bahagi ng Barangay Poblacion 1, bayan ng Parang sa Maguindanao del Norte. Sa ulat mula sa PNP, natunto ng mga otoridad ang suspect noong August 20 bandang alas 8:30 ng gabi kung saan ang suspect ay kinilalang si alias Mike, residente ng Notre Dame site.
Barangay Poblacion 1 sa nasabing bayan. Sinabi ni PRO Bar, Public Information Officer Police Captain Steffi Salanggit, na inimbitahan sa impila ng pulisya ang suspek kung saan tumanggi ito na hindi mano siya ang may-ari ng Facebook account at nasa likod ng nasabing pagbabanta. Regarding po dyan sa Facebook post, threatening na mayroon ng mass shooting on sa parang National High School, ay agad naman pong nag-conduct ng verification yung parang municipal police station. Ang una, na-locate po natin yung person, yung kanyang pangalan at yung kanyang photos ay ginamit ng isang Facebook account. And na-interview na rin po siya that same night noong kumalat itong post na ito. And dininay niya yung ownership nitong sinasabing account. And ayon sa kanya, gamit lang po yung kanyang photos and identity without his permission. Agad nakipag-ugnayan ng parang MPS sa Regional Anti-Cybercrime Unit Uraco Bahar para matukoy kung sino ang tunay na responsable sa nasabing Facebook account at post. Nagkaroon di umano ng bayaran sa palitan ng sa pagitan ng pagpo-post sa nasabing pagbabanta at ang mga taong nag-utos sa kanya ng magsagawa ng nasabing kabulastugan. Patuloy ang verifikasyon at pangongolekta ng impormasyon para matunton ang pagkakakilanlan ng taong nasa likod ng pekeng Facebook account. Yun sir, na hindi yung mismong nag-post and ginamit nga lang yung kanyang identity and photos. And based din kasi sa initial information na nakuha natin, may iba pang tao na allegedly ay nag-hire sa isang individual para gumawa at mag-post nitong mga to. Pero dahil nga daw hindi nabayaran balan doon sa naggawa, nagkaroon tuloy ng disclosure tungkol sa or inilabas nitong taong nag-post yung mga pangalan at saka tatlong IP address na allegedly ay connected doon sa iba pang mga paggawa. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:49 ng umaga mga kasamang oras naman natid ni Anwar Alamada kumakandidato sa limang distrito o ikalimang distrito ng Maguindanao del Sur sa ilalim ng UBJP number 1 sa balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Pinagbabaril patay pasado alas 10 kagabi ang isang driver ng payong-payong tricycle habang binabagtas niya ang kaba ng diversion road sa Barangay Capiton, Dato din Sinsuata, Maguindanao del Norte. Kinilala ni Police Regional Office Bar Spokesperson Police Captain Steffi Salanggit ang biktima na si Chapin Muhammad Bla alias Makoy, 23 anyos. Tinamaan sa ulo at katawan mula sa caliber 45 pistol. Ang biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay habang mabilis naman na tumakas ang suspek matapos isagawa ang krimen. Sinubukan pang isugod sa Cotabato Regional and Medical Center o CRMC si Makoy, ngunit deklaradong dead on arrival ng mga attending physician. Patuloy ang at pursuit operation ng pulis habang hindi pa rin batid ang maaaring motibo sa krimen. Pinaka-nauna ay around 10:40 p.m. August 19 naman ito. And yung ating victim ay si alias Makoy, isang driver of legal age at residente naman po doon sa Barangay Capiton sa Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte. Yung suspect po sa nangyaring pananambang dito ay identified pa and to be determined yung motive. So malabas kasi sa investigation natin na yung victim habang nabaybay niya. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:51 ng umaga mga kasamang oras naman natid ni Attorney Lanang Ali Jr., 19 nominee ng UBJP number 13 sa balota. Patay on the spot mga kasama ang isang matandang babae matapos pagbabarilin ng di pa nakikilalang suspek habang kumakain lamang sa isang karinderya sa SPDA Main Road, Barangay Semba, Dato din Sinsuata, Maguindanao del Norte kahapon ng umaga, Biyernes yan, August 21. Ayon kay PRO Bar Spokesperson Police Captain Steffi Salanggit, kasama ng biktima ang kanyang pamilya nang lapitan siya ng gunman at pagbabarilin na nagresulta para magtamo ito ng tama sanhi ng kanyang kamatayan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspek at mabatid ang motibo sa pamamaril. Patuloy rin ang pangangalap ng mga otoridad ng karagdagang impormasyon kaugnay na nasabing pamamaril. So
So yung next naman pangyayari po ay doon naman sa Semba, Dato din Sinsuat. Umaga naman po yan ng Ogunti. Kahapon po around 8:30 a.m. saan dalawang babae po, isa yung businesswoman, residente po ng Semba din Sinsuat, at yung isa naman po ay housewife na resident naman po ng Barangay Tamuntaka, doon din po sa DOS. So kagaya po nung nauna, ito po itinalulugod din natin na yung victims naman po natin ay naisugod din agad sa hospital doon sa Notre Dame Hospital sa Cotabato City, at yung isa naman ay sa CRM. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:53 ng umaga mga kasama, ang oras naman. Hatid yun ni Atty. Omar Yasasema, first nominee ng Bangsamoro Party o BAPA number 2 sa Balota. Sugatan ng isang driver ng payong-payong tricycle matapos barilin habang pinagabagtas ang highway sa bahagi ng barangay Bugawas, Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte kahapon ng hapon. Sinabi ni PRO Bar Public Information na Captain Salanggit na isinugod ng mga unang respondes sa pagamutan ng biktima upang mabigyan ng kaukulang lunas. Sa ngayon, wala pa umanong pagkakakilanlan ng biktima habang patuloy ang investigasyon ng DOS MPS upang matukoy ang salarin at motibo sa pamamaril. Ito na ang ikatlong insidente ng pamamaril na naitala sa loob lamang ng 24 oras sa magkakaiwalay na lugar sa bayan ng DOS. And lastly, yung kagabi around 6 p.m. naman, doon naman sa along the Cotabato Jensen Highway sa Sitio Talisay, Barangay Bugawa sa DOS naman. So yung nangyari po kasi ay naka-receive po ng phone call from a barangay official, ang Dato din Sinsuat Municipal. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, alas 7:54 na po ng magandang umaga ang oras. Hatid ni Engineer by Ali Sansaluna karon, third nominee ng Bangsamoro Party number 2 sa Balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag pa rin mga balita, sugatan pa rin ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng di pa nakikilalang mga suspek na naganap naman sa Crossing Badal, Barangay Barurao sa Sultan sa Barungis, Maguindanao del Sur, alas 7 ng gabi. Sinabi sa DXMY ni Maguindanao del Sur PPO Public Information Police Major Joseph Tamayo na nakaupo lamang noon ang biktima sa harap ng kanyang mini store nang biglang sumulpot ang 4 na suspek sakay ng 2 motorsiklo at walang habas na pinagbabaril. Ayon sa paunang investigasyon, nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima at isinugod ng kanyang pamilya sa Evangelista Medical Center para sa agarang medical atensyon. Sa isinagawang panayam, sinabi ng biktima na nakilala niya ang mga suspek na sina Sela Sali at Jonah Sali, kapwa-residente ng Barangay Kulambog sa nasabing bayan. Yes po, ito pong insidente na po ito. Nangyari po ito bandang alas 7 po ng gabi, particular doon po sa Crossing Badal, Barangay Barurao, Sultan sa Barangay. Hindi pa nakuha kasi yung medical result doon sa hospital para mas specific kung saan talaga yung tinamong tama. Pero initially, puro sa katawan yung tinapte po doon sa suspect. May identified suspect naman po yung ating Municipal Police Station ng Sultan sa Barangay. Pero hindi pa po natin ma-divulge ngayon at saka yung motibo. Dagdag pang balita mga kasama, dead on the spot din ang isang babae habang sugatan naman ang kanyang mister matapos silang pagbabarilin alas 10:50 ng umaga sa bridge naman ng sitio Malingko, Barangay Inugog, Pikit, North Cotabato. Kinilala sa DXMY ni Maguindanao del Sur PPO Public Information Officer Police Major Joseph Tamayo ang mga biktima na sina Orlan Turga sa Gutaon, driver at ang kanyang misis na si Coli Mara Fuscablo sa Gutaon. Pawang mga nasa ustunggulang magsasaka at residente ng Amas sa Kidapawan City. Binabagtas noon ng mga biktima ang National Highway sakay ng kulay pulang multicab. At sinundan umano ng mga suspek na sakay naman ng motorsiklo at walang abas na pinagbabaril pagsapit sa tulay na boundary ng Pikit, North Cotabato at Pagalungan, Maguindanao del Sur. Dalawang suspect sakay ng motorsiklo at pinaputukan po yung ating mga biktima at sa kasamaang palad naman po, yun pong ating isang biktima ay napunta po pagamutan samantalang yung isa po ay RMN News, Diretso Alas 7:57 ng umaga mga kasama, ang oras naman hatido ni Attorney Siti Fahani S. Uyoyo, the fourth nominee ng Raayat Party number 12 sa Balota.
Dagdag pambalita mga kasama, may 2 person of interest naman ang Maguindanao del Sur PPO sa pananambang sa 3 lalaki sa National Highway ng Dato Saudi Ampatuan ng Maguindanao del Sur kamakalawa ng hapon. Sinabi sa DXMY ni MDS sa PPO Public Information Officer Police Major Tamayo na 2 kataong sakay ng motorsiklo ang tinutumbok ngayong responsable sa krimen na di na muna masyadong ibinulgar ng PNP para di madiskaril ang kanilang investigasyon. Matatanda na binabagtas ng mga biktima ang National Highway pauwi sa Cotabato City sakay ng puting vanit nang biglang barilin ng mga suspek gamit ang short firearms sa pagsapit sa crime scene. Kinilalang mga nasawi na sina Camaro din Mangansakan Ebus, isang negosyante at Muali din na Latif Ismael, kapwa residente ng Cotabato City habang sugatan na ang isang unit nasa ligtas ng kalagayan na kinilalang si Kennedy Abdul Adin na tinamaan naman ng bala sa paa. Sa ngayon po, tuloy-tuloy pa rin of that, meron kasi po tayong specific location or strategic location kung saan po nakatalaga yung ating mga checkpoint and mga visibility. Ngayon po, RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras sa mga kasama, alas 7:58 na po ng magandang umaga. Ang oras sa ni Edgardo Professor Edgar Ramirez, first nominee ng Christian for Peace, number 7 sa balota. At Percival Lagman, number 4 sa balota para sa Settler Community. RMN Tatak RMN. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Simdex D. Suggested retail price of Simdex D is still at $3.50. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy. Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ako nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa'yo, ang panalo. Mga ka-Pure Gold, huling hirit na ng pabuhos blowout sale. Abangan ulit ngayong dadating na August 15 to 16. Your favorite brands with the biggest discounts. From food products, personal care, household essentials, and fresh items. Dahil dito sa Pure Gold, kahit tag-ulan, ikaw ay always panalo. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit number FTEB 258020 series of 2026. Dito ka lang, always panalo. Radyo mo nationwide. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ang oras sa mga kasama, alas 8:01 na po ng umaga. Ang oras sa tido ng Bangsamoro Federalist Party number 4 sa balota. Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Pinagpapalawig pa mga kasama ng Ministry of the Interior and Local Government o MILG o pinagpapaliwanag ng Ministry of the Interior and Local Government o MILG si Tamuntaka 3 sa Barangay Chairman Zailun Kasan na kaugnay ng reklamong tumutukoy sa umano'y irregularidad sa 28 transaksyon ng barangay noong August 6 na tinatayang nagkakalaga ng 6.88 million pesos. Batay sa Memorandum Order Number 112 Series of 2026, inatasan si Kapitan Kasan na magsumite ng written explanation sa tanggapan sa loob ng 72 oras matapos matanggap ang nasabing show cause order. Nakaangkla ito sa verified complaint affidavit na inihain naman ni Haris Muhammad Jr. noong August 10, 2026. Ayon sa reklamo, kabilang sa mga aligasyon ang grave misconduct, gross negligence, dereliction of duty, at abuse of authority kaugnay ng paggamit ng pondo ng barangay
Nilinaw ng MILG na bahagi lamang ng due process ang show cause order at hindi pa ito nangangahulugang napatunayang may pananagutan si Kasan. Wala pa ring payag ang opisyal hinggil sa reklamo habang patuloy na inaantabayanan ang kanyang pahayag. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras o mga kasama, alas 8:02 ng umaga. Ang oras naman at sa atin ni Member of Parliament Boots Malang, kumakandidato sa unang distrito ng Special Geographic Area sa ilalim ng BFP Party number 2 sa Balota. Naglabas na ang Regional Trial Court Branch 2 sa Isabela City, Basilan ng warrant of arrest laban kay Haji Mutamad Mayor Arsina Kahing Nano at 6 na iba pa kaugnay ng madugong pag-atake sa karagatan ng Haji Mutamad noong May 12, 2025 kung saan 3 ang nasawi habang may iba pang sugatan sa insidente. Naaharap ang mga akusado sa 3 bilang ng murder, 2 frustrated murder at 1 attempted murder. Walang piyansa para sa murder habang itinakda naman ng korte sa 200,000 pesos ang piyansa sa bawat frustrated murder at 100,000 pesos naman para sa attempted murder na isinampa sa kanila kasama ang 7 jandos. Kabilang sa sinampahan ng kaso sina Nads Nano, Walihol Alama, Haji Rahim Kahim, Lukman Kahim, Tudi Bayro, Sing Hasan at Mayor Arsina Kahing Nano na ayon pa sa mga pamilya ng mga biktima, matagal na nilang iniintay ang hustisya matapos mahigit ang 1 taon mula nang mangyari ang insidente. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras o mga kasama, alas 8:04 na po ng umaga. Ang oras naman at ido ni Sultan Dato Teng Gumbila, first nominee ng traditional sector sa ilalim ng BFP Party number 5 sa Balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Pinaigting po mga kasama ng Police Regional Office 12 ang operasyon laban sa mga loose firearms at loose firearms mula August 20 hanggang 21 at 2026 kabilang ang mga operasyon sa Sultan Kudarat na nagresulta naman sa pagkaka-aresto sa isang high-value individual at pagkaka-recover ng caliber .38 revolver na walang serial number at 3 bala. Kasabay nito, nagsagawa ang Pro 12 ng 102 house visitation at na-account ang 113 firearms bilang bahagi ng accounting and disposition of firearms with expired registration o ADFER at revitalize Upland Katok. 10 baril ang naparehistro, 6 ang sumainalim ngayon sa renewal, 1 ang voluntaryong isinuko at 4 naman ang dineposito para sa safekeeping. Ayon kay RD Police Brigadier General Alan Manibog, mahalagang matiyak na legal, maayos ang dokumentasyon at nasa autorisadong kamay ang mga baril upang makatulong sa pagpapanatili ng seguridad. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras sa mga kasama, alas 8:05 ng umaga. Ang oras naman natido mga kasama ni Dr. Tomanda Antok, kumakandidato sa ikatlong distrito ng Cotabato City sa ilalim ng BFP Party number 1 sa Balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Bilang panguling balita mga kasama, pinaiimbestigan na ng Commission on Election o COMELEC sa kapulisan ang kumakalat na video na nagpapakita sa isang municipal councilor at barangay kagawad na may dalang baril habang nasa Office of the Chief Minister na kumalat sa social media at umani ng samot-saring reaksyon mula sa publiko. Ayon sa COMELEC, maigpit na ipinagbabawal ang pagdadala at pagbibit-bit ng armas sa panahon ng eleksyon gun ban bilang bahagi ng pagpapanatili ng seguridad kaugnay ng nalalapit na halalan. Gayunman, nilinaw sa isang public advisory ng Bangsamoro Government na ang naturang video ay na-record bago ang election period at bago ipatupad ang election gun ban. Dahil dito, mahalagang matukoy muna ang aktual na petsa ng pagkuha ng video bago magkaroon ng kaukulang aksyon. Nagpahayag naman ng suportang Bangsamoro Government, partikular ang Office of the Chief Minister sa COMELEC sa pagpapatupad ng mga election-related protocol at pagbabawal upang matiyak ang maayos at ligtas na halalan. Radyo mo nationwide. Alas 8:07 na po ng magandang morning mga kasama. Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Morning muna sa ating mga viewers na kung saan nakikinig pa rin noon, nanonood sa ating balitan this morning. Mapita ho sa inyo, medyo hangover ang ating computer. O si Dato
Brahim Balabarang Gulam ng DOS. Good morning po, sir. Si Mercy Barbon Baay. Si Kamid Dipatuan ng Barangay Maladig, Picong, Lanao del Sur. Samsudin Mama Saunda. It's a watching. Si Rostin Andre Meha. Hello po Kuya Ebs Abang, watching from traveling from Francisco Bangoy International Airport, Buhangin District, City of Davao. At si Dato Ali M. Abbas, watching from Tamuntaka to Cotabato City. Salamat. Wala nga naman po. Mga kasama, ngayon po ay August 22, 2026. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan. Sa ngalan ng ating pang mga partners sa ating News Center, Radyoman Jules Dimopalaw, sa ating digital, Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Sa technical naman, si Radyoman Danilo Dani Malaran. Ako po ang inyong nakasama, Radyoman F. Sabang. Magandang umaga, tatak, Aremen. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN.